You want to see your mom in your dreams, you can do that. Alam mo, provided she can. Kasi, ganito po ito, yung tungkol sa mga kaluluwa ng ating mahal sa buhay. Every now and then, hindi nyo ba napapansin, kahit hindi ninyo hinihiling, napapanaginipan ninyo yung mahal ninyong nayumao na? Lalo na po kung hihilingin ninyo, tulungan ninyo, ipagdasal ninyo, pansindin ninyo ng kandila, kasi they need enough energy to be able to manifest themselves. Hindi po yan kung minsan kaya hindi sila nakakapunta sa inyo, hindi ninyo nakikita, kulang sa dasal. Sila po at ang langit ang may power para mangyari yun. Eons ago. Ibig sabihin po, napakatagal ng panahon. Deities, goddesses and gods used to live on earth. Or yung second level ng earth. But very accessible sa earth. Okay? Kaya may mga offerings yung mga tao noon. May goddess of love, Venus. Aphrodite, Zeus. Nung araw, humans used to believe in them. And believing in them is a huge energy that they can use to survive. Once humans stop believing in them, nobody's offering them nothing. They decided to just keep quiet. But they used to be around. And tandaan niyo, wala pong usok na walang pinanggalingang apoy. Why do bad things happen to good people? I will try to explain it as best as I could. Number one, no matter how good you are, if your descendants did something very bad, until the 7th generation will have to pay for it, unless nabayaran na. Karmic debt, yun po yung tinatawag na karmic debt. May nagtanong sa akin dyan, number 13 daw, hindi ko pa naintindihan yung question. Pero yan, ang linaw-linaw ng tanong ninyo. But don't worry, kasi may katapusan yan. Just pray and have more faith. Kasi hindi pwedeng ibigay sa iyo nang hindi mo kayang lagpasan. Ang mga demonyo po ang bumubulong sa mga tao na nagpapakamatay pagka nagkaproblema ng malaki. Yun ang inaantay nila. So huwag kayong makikinig. Kasi wala pong permanenteng bagay sa lupa. Lahat ay lumilipas. So, ano lang po, tiimbagang, huwag mawalan ng faith. Magdasal lang po. So, in other words, kombinasyon niya ng karmic debt ng descendants. Number 2, making several mistakes from choosing what's right and wrong. Kasi hindi ba meron tayong gift of choice, free will. Madalas, dahil libre tayong mamili, ang napipili natin yung pinaka-mali. Dahil yun ang pinaka-madali. And normally, maraming temptations. So, yun ang number 2. Karmic debt, yung pangalawa, maling desisyon. Number 3, maling timing. Katulad ng maling panahon. Merong panahong tamang magtanim ng kamote dahil malalaki yung root crops. At meron ding panahon na pag tinanim mo dun sa maling panahon, pagkaliliit ng tutubong kamote. Maski mani. Maski sa anong bagay, palaging meron pong tamang panahon. Ang wala lang pong pinipiling panahon ay ang pagdarasal. Kasi yun ang palaging sasagip sa atin in case of whatever bad things are happening to us. So if you only pray with all your heart and soul, it doesn't matter kung anong religion ninyo, as long as you don't believe, don't pray to the devil, makakatulong po yun. Malapit na ako magturo, meron akong, I'll be teaching, malapit na, I'll be teaching activation of all your chakras and being able to use it physically. And about crystals na napakahalaga, napaka-importante kasi hindi simpleng teaching nito tungkol sa crystals na matagal ko nang
kinikit-kit na ayaw kung wala pa akong sinishare. Isang bagay lang ang masasabi ko. Guys, I hope you are listening. Russell, everyone, ang Crystal, ang Moldavites, like I told you before, they're alive. But what I did not say is the part that they have their own kind of souls. May soul yan. Okay? May soul yan. Eventually, since you're so advanced already, I will teach you that. Huwag kayong mag-alala. Okay? Hindi po ako pet lover, pero ginising po ako ng isang pusa. Ay, yan. Dapat, bakit hindi ka pet lover? Wag. Love them. Wala nang mas faithful pang magmahal kesa sa hayop, aso, pusa, or any pet. Hindi ka lolokohin. Hindi ka nanakawan. Hindi ka gagawa ng masama. Pakainin mo lang. Mamahalin ka ng buong puso't kaluluwa hanggang buhay sila. Alam niyo ba yun? Ang mga bata ngayon nakakakita na. Normally, pag 7 years old, hindi na nakakakita. Pero ngayon, nakakakita na sila ng kung ano-ano. Nakakakita na sila ng mga aliens, ng mga demonyo at mga bad entities of beings na dating nagtatago. They're all out. Paano po malalaman kung starseed person ka? Usually, wala kang iniisip, kundi usually marami kang katanungan na hindi na mahirap sagutin hanggat hindi ka nakakatapat ng taong naunawaan kung ano ang starseed. Pero pwede mo rin i-google kasi sa internet, yan sa YouTube, meron ding mga pwedeng isagot dyan. Ang purpose ng buhay mo is to help, mag-assist para maka-ascend yung mga naiiwan, to prove to humans that that we are the children of the One, na merong Ama, na tayo ay dapat maging mabuti at mapagmahal, na mapangalaga sa kalikasan, sa mga hayop. Starseed ka. Princess Adora, you know I will pray for you. Lagi kong ikaw nakikita. I don't know why. I will pray for you. Lahat naman po kayo na nangihingi sa akin ng dasal, ipinagdadasal ko. Kaya ang tagal ko po makababa o makaalis. Kunyari may shooting ako, palagi pong maaga ako ng mas 1 hour before ako dapat gumising. Dapat gising na ako because my prayers are very long. Easy finds, I'm sorry for your loss. My condolences to you sa pagkamatay ng iyong ina. 2 months pa lang, hayaan mo muna siyang makapagpahinga. Ang mga kaluluwa ng yumao ay nagpapahinga rin. Antayin mo. Tapos, ipagdasal mo lang siya. Kasi pag kaya na niyang makipagkita sa'yo, kahit hindi mo hilingin, makikipagkita naman yun sa'yo. Pero better for you to pray for your mother. Isang mahirap sa mga katulad ko, yung nakakita palagi, yung bukas ng third eye yung tawag nila. Kunyari, nasa dentista ako, nakanganga. Siyempre, hindi ka makasalita. Tapos biglang, dumadating yung kaluluwa ng lola ko. Nangyayari yan sa akin. Sa isip ko, because you can only talk to them telepathically. So sabi ko, mamay, huwag ka naman ganyan. Nakakaka ako. Huwag naman pag nandito ako sa dentista. Alam mo, dumadating siya pag nagdi-dentista ako. Kasi hanggang ngayon, curious siya. Dahil nung nabubuhay pa siya, ayaw niya talaga ng dentista. Yun ang pinaka-hate niya, yung magpunta sa dentista because nagka-trauma siya nung binunutan siya. Anyway, ganyan yung story ng lola ko. Dumadating yun pag nagpapadentista ako. After a while of prayer, sabi ko, wag mo na akong sinisili pag nagpapadentista ako. Na-freak out ako kasi. Tapos natatawa pa ako, yun hindi na. Nagtampo ata.